So let's start with this one, overcoming stressful life, or in short, overcoming stress. So let's read these verses, Matthew chapter 6 altogether from verse 25. This is why I tell you, do not be worried about the food and drink you need in order to stay alive, or about the clothes for your body. After all, isn't life worth more than food? And isn't the body more worth than clothes? Look at the birds, they do not plant seeds, gather a harvest, and put it in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth much more than birds? Can any of you live a bit longer by worrying about it? Father God, we thank you, Lord, for this afternoon once again as we come together to study, meditate, and learn, O God, your words that we can share it, Father, facilitate to others, and also it will be part of our lives. Help us, Lord, once again to be enlightened, Lord. Allow us to grow spiritually and continue to go deeper in our knowledge and understanding about the Word of God. Help thy servant, Lord, to share and allow us, Lord, to absorb these topics. And we pray for the Holy Spirit to teach us your ways. Be our instructor, be our great teacher, be the one to intervene to each and every one. We're praying, Father, that you will seal this place with your precious blood and continue, Lord, to strengthen us as we rebuke every spirit of destruction, we rebuke every spirit of disturbances, even the spirit of laziness, sleepiness, in the mighty name of Jesus Christ. We thank you, Lord, that you are here. We appreciate, God, that you will be the one to speak to us and minister through the power of your words. This is our prayer, Lord, with thanksgiving, only in the mighty and victorious name of our Lord Jesus. And everyone say, Amen and Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Nag-review ako kasi pag-usapan natin sa dulo kasi occultism. Alam niyo, pag si Satan ang pinag-uusapan, medyo may battle, no? Baka sa bandang mali, sa dulo, mga tulog na kayo. Anyway, sa stress, kinuha ko itong 3 verses from Matthew 6. Kasi pag tinignan mo siya, si Jesus Christ yung nagsasalita dito. Maganda yung example ni Jesus. Sabi niya gano'n, no? Verse 25, this is why I tell you, do not worry about the food and drink you need in order to stay alive. When you look at the word stress, is something like, number one na talaga, you are worrying something. If you are worrying something, you may have some anxieties, and it will cause pressure and fear. So, dito sa verse na to, si Jesus Christ, sinabi niya na kagad dito, do not be worried about these things. Sabi niya gano'n. At maganda yung example niya na yung birds. Pag tingnan mo naman yung ibon, wala siyang stress, no? Siguro pinaka-stress niya yung napagod siya. Nilipat siya uli ng ibang puno. No? Yun ang pinaka-stress niya, physical. Pero sabi nga nun, hindi siya nagtatanim, hindi siya umahani, hindi siya nag-iisip kung ano susunod niyang kakainin. Bakit? The Father will provide. Diba? So wala siyang stress. Tanang mga katabi mo, gusto mo mag-iipon? Wala ka stress. Dapat lang ganun. Wala ka stress. Verse 27, sabi niya rito, sabi ni Jesus, can any of you live a bit longer by worrying about it? Maganda to sa stress kasi, pag na-stress ka, parang may kakayahan ka bang gawin ang isang bagay? In your limitation? Of course not. Wala kayong kakayahan. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Can any of you live a bit longer by worrying about it? So, in short, kung wala tayong kakayahan, ba't ka nag-worry?
Di ba? Ba't ka may stress? Di ba? So, yun po ang ating introduction. Sabay-sabay natin basahin to. Stress is the body's physical, Mental and emotional response to any demand or challenge which are called stressors. The Bible does not explicitly mention stress but addresses related emotions like worry and anxiety. Stress can arise from trying to control our lives. The Bible encourages us to trust God and seek His guidance. so praise the Lord, nandito kayo. Sabi mo sa atin mo, praise God, nandito ka. So pag lumabas kayo dito, wala na kayong stress. To be honest, matinal talaga ako minsan nung nasa Philippine Airlines ako. Matin ako ng stress management. No? Na-stress ako sa instructor. Joke. Pero maganda rin, no? Na how do you manage stress? Yun ang topic namin sa seminar eh. How do you manage stress? Actually, stress is everywhere. Kasi kita mo, physical, siguro nainitan ka dito, baka sabihin, Pastor, na-stress ako. Nainitan ako. Papunta dito, stress yun, di ba? Physical, mental. Ngayon pala, iniisip mo, ako magtuturo ah. Nako, baka hindi ko kayang ma-explain to ah. Stress ka na. Yeah? It can happen, really, right? Pag inassign ka ng LC, ang mukhang mabigat yung topic na to, palitan ko na lang kaya, makipagpalit ako sa Bicon. Na-stress ka na, di ba? So, emotional. Siyempre, emotional, di natin alam. Baka meron dyan, di ba? May kagalit, may pero tumatawa lang siya, pero may stress siya, di ba? So, it can happen anytime, it can happen anywhere. There are a lot of sources. Ang tawag natin doon, stressors. Tingnan nyo, emotional response to any demand or challenge, which are called stressors. Yan. So, the Bible does not strictly mention stress, but address related emotions like worry and anxiety. Stress can arise from trying to control our lives, and the Bible encourages us to trust in God and seek His guidance. So, ang makikita natin dito, syempre, number one, mababawasan ang stress natin dahil we will know how to trust God. We will see our limitation and the things that really bothered us, distract us, that we may avoid them. Kasi ang tawag doon, stressor. Na mahalaga dapat maintindihan natin. Okay? Now, may tanong muna tayo sa speaker. Name practical examples that causes stress in your personal daily life. Yan. Okay, sabagot. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ito, mabilis lang ha. Simulan natin kay Levi. Pagkano mabilis lang. Ano yung nagbibigay siya ng stress? Daily to. Kahit ano lang, di ba? O, Levi ha. Dire-diretso. Maduming bahay. Dirty house. Yung weather. Bad weather. Hot weather. O sige. Finances. Kahit ano na, ang dami niyan. Ako, may daily stress ako. Tama, di ba? AC, kala ko Archie. Kapag hindi ko na-meet yung expectation, Yan, tama yan, expectation. Bahay, nako. Next, Sister Clan. Yung pagising sa umaga para mag-work. Stress ko kapag na-stress yung asawa ko. Asawa. oras ko. Time. Aba, umanda ng oras, lagi kang stress. Sister Des. Ay, kaibigan mo. Mga kaibigan mo, kalimutan mo na sila. Next. Okay. Noise, nako. Kailangan ito pala ito, nasa vacuum.
Sister, halika, halika. Traffic po, traffic. Traffic. Ako, Pastor, yung stock na water na ginagamit ng iba. Nag-ipon siya ng malamig. Nag-ipon siya ng malamig. Gumagamit. Ako kasi yung mas maaga pa sa alarm ko yung chan ko. Ba, Chan? Bakit? Gutom po. Gutom. Ha, sister? Weight gain po. Ah! Wait! Nakaka-stress. Daily meetings. Mga meeting, work. Sister, Pa ako nag-aaral. workmate! Ano nga? Sister Liza. Pag hindi po nakikinig yung mga bata, kahit na ilang beses mo nang tawagan. Nako, here I am. Sister Navi. Pas! Si Pastor? Mamaya ka. Michael, Maraming kalat ang mga aso mo. mga aso. Mga aso rin? Michael, ikaw. Stress. Ha? Pasko po, pas. Workmates, housemates, churchmates. Yung makukulit. Dali. Pagkakasal po ng bus. Pastor, it's a tie. Pag nalampasan ha? Bas. Next. Tigan. Sinagigil na pa pag walang pera. Pagka-stress. O, sino? Sister Kay. Okay. Sister Lana, ikaw. Pag may mga urgent na request ang boss. Deadline. Na-stress siya sa mga deadline. Deadline ng credit card, deadline ng bangko, deadline ng dewa. Kate. Yung mga mababang tao po sa metro. Hindi ko nakakaintindi ng simple instructions kasi mic po. Brother Luke. Dalanes po yung sa peso ang magubang pagpako. Ano ba yung bakit? Unfair, di ba? Kasi pag hindi sa isang sambaga. Yeah, Sister Mora. ikaw. Minsan lang, minsan kasi Naliligaw? aga pa. Pag nagising ako, hindi na makakatulog. Hirap na ako muna. Okay. Ay, Brother, ikaw nga sabi. alarm ko na talaga. Ito, mga pagkaya kapag nagpunta, Pasyente. Sister Venus. next na ako. Time clock. Si Rhea. Doon, hindi naman. Si brother! Buti na, wala si brother. Pina-record Bigyan DJ. Joke daw, joke. Buhok! Bigyan DJ. Nakakal mo, buhok din. Trabaho, yan. Okay. So, good kasi yun ang start talaga how you will appreciate the lesson. It will start from how you experience it. No? Ano yung nag-i-stress sa'yo? So, punta tayo sa number 1. How do we overcome stressful life? Number 1, identify stressors that affects you badly. Bakit ganyan ang number 1 point natin o lesson? Kasi, laging may stress, no? Laging may encounter mo siya. Hindi mo siya mapipigil. Kaya lang, sabi dito, you have to identify those stressors that affect you badly. Badly, ibig sabihin, masyado ka naapektuhan nito. At parang, pag sinabi naapektuhan, tinatamaan ka na niyan emotionally, di ba? Pwede physically, at syempre, mentally. Lagi mo siyang naiisip, parang, ano ba to? Ano bang problema na to? O, di ba? Mga ganyan. Pero sabi nga sa salita ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, binigyan niya tayo ng kapayapaan, di ba? Peace I leave with you, my peace I give
unto you, I do not give to you the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. So sa last line ng verse 27, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Wala tayong stress, kasi sabi niya, do not let your hearts be troubled. Dapat wala kang trouble. At wala kang kinatatakutan. Do not be afraid. So dapat stress-free tayo, no? Ngayon, how do we identify? Diba? Points to consider. Learn to accept things you don't have control. Yan. Pag na-identify mo na yung, halimbawa, bibigyan ko isama, para maintindihan natin ha, traffic. Pag lagi tayo na-stress ng traffic, may control ba tayo doon? Wala. Ngayon, naintindihan na, ay, lagi ako na-stress sa traffic ha. Pero wala naman akong control doon. Bakit ako papa-stress kung wala akong control, di ba? Bakit ko harapin to araw-araw, tuwing umaga, tuwing magdadrive ako, tuwing dadaan ako sa lugar na to, bakit ko tinatanggap yung stress na to? So, there's something wrong, di ba? So, yun ibig sabihin ng point number 1. Learn to accept things you don't have control. Ngayon, pag dumaan ka uli, naalala ko si Pastor yun ha, wala pala akong control dito. Ba't ako magpapa-stress sa traffic na to? Come what may. Sige, tagalan nyo pa. Di ba? Wala kang control eh. Bakit ka magpapa-stress sa mga bagay na wala kang control? Di ba? So you just need to accept it. Sabi mo sa katabi mo, accept it. You have to accept it. No? Pangalawa, yung workmate mo, yung husband mo, yung housemate mo, di ba? May control ka ba sa kanila na kailangan tanggalin siya sa trabaho o tanggalin siya sa bahay? Wala kang control. Kaya hindi mo pwede sabihin, boss, tanggalin mo nga yan, na-stress ako eh. Di ba? Sabihin mo sa tenant, ayokong kasama to, bigyan mo ng bagong room. Alright, lilipat ka. Di ba? So, pag wala kang control, you have to accept it. No? Para mawala ka ng stress. Next, accept human limitations. Accept human limitations, di ba? May mga chance, halimbawa, stress nagsabi kanina, narinig ko, deadline. Lagi nag-ano siya ng stress na-stress yung stress niya. Pag may deadline siya, lalo ng pagkatapusan, halimbawa. Ngayon, you have to accept your human limitation. Bakit? Ibig sabihin, pagdating ng deadline, alam mong lagi kang kulang sa time or lagi kang kinakapos para matapos mo. Kung alam mo na yung limitation mo, either way, you have to prepare earlier or you have to accept the fact hindi mo tapos na tatatapos. You have to extend 1 or 2 days. You have to accept it. Kasi human limitation eh, di ba? Hindi mo pwedeng pwesahin yung hindi mo talaga kaya. Di ba? Mga gano'n. Next, create some boundaries. Create some boundaries, ibig sabihin, yung kinukuha yung tubig niya. Nag-iipon siya ng malamig. Kinukuha yung tubig niya. Di ba? Na-stress niya, paglabas, wala na yung tubig ko. Magawa tayo ng boundaries. Ano yung boundaries? Number 1, itago mo yung tubig mo sa kwarto mo. Boundary. Di ba? Wala yung kung ano. You create boundaries. Di ba? Or, timplay mo lang siya sa mainit ng konti. Yun ang boundary mo. Hanggang ganito, wala nang gagamit nito. Okay. Ibig sabihin ng boundaries, you set your limits. Yung hanggang kaya mo lang. Diba? So, yun po yung ibig sabihin. And then, meet your needed body rest. Minsan, sabi ko nga, stress is somehow physically inclined. Meaning you say, pag pagod na pagod ka, mas mabilis ka ma-stress. Diba? Pag pagod na pagod ka, mas madali kang uminit ang ulo. Mas madali kang magalit. Hello? Diba?
So, baka kulang ka sa pahinga, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, pahinga ka naman. Kaya pahinga ka naman. Di ba? At ito dati, hindi ako mapaniwala, pero kami umaten ng stress management, hindi namin ito makakalimutan yung last line. Have regular exercise. Nagulat kami dyan. Sabi, teacher, stress na nga kami, mag-exercise pa kami. Pinag-aralan nila dyan, psychological, psychiatrist, medical, physio, kailangan daw ng katawan. Nakakatanggal ng stress pag nag-exercise ka daw. Sabi ganun. So, lagi yan nakalagay. To relieve from stress, you have to go regular exercise. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mag-exercise ka na ba? Mas na-stress na si Deacon Brian. Baka matagal ka na hindi nag-exercise, lagi kang na-stress. Di ba? Lagi ka na-stress. Yan. Basahin natin ito, Sister Levy, Romans 8:28, then Philippians. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Philippians 4:11-12. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Yan, praise God. Yung dalawang verses na to, marami siyang nasasakot yan. Halimbawa, Romans 8:28, you have to be thankful to the Lord that all things are working together for your good. Ibig sabihin, wala kang control, only God has control. But you cannot force God to do what you want. Di ba? You just need to accept it. At yung sinasabi naman ni Paul, Philippians 4:11-12, maganda yung salitang sinabi niya, I learn to be content in whatever state I am. So, ibig sabihin, may human limitation siya. Alam niya yung boundaries niya. Sabi niya, I know how to be weak. I know how to be strong. I know when I am in want. I know when I am rich. So, ibig sabihin, alam niya yung hanggang saan lang siya. So, mawawalan ka ng stress, di ba? Kaya, maganda po itong pinag-aaralan natin. Now, share your experiences in your common encounters with stress affecting your life negatively. Sino gusto mag-share talagang naranasan niya to na masyado siya na-apektuhan? No? Sino gusto mag-share? Ano yung stress na nakaranas ka na talagang masyado ka na-apektuhan? Pass. Ano po, yung stress na yun nalagay sa akin kung ba't ako nag-resign sa work ko. Yun po yun. Ay, sister naman. Ako din po, related din po sa work. Dati lang po yung pinaka team leader po namin. Nasi-stress po ako sa kanya kasi talagang parang lagi niya akong chine-check kung talagang alam ko yung ginagawa ko kasi sa trabaho ko. At saka, ang taas ng expectation niya, pag hindi ko yun na-meet, na ginagawa niya ng paraan na para ma-stress ako. To the point na habang nag-work po ako, umiiyak po ako, tumutulo po yung luha ko. At to the point din po na habang naglalakad po ako papasok sa work, ang blood pressure ko po ay pumalo ng 160 to 100. So, ganung stress level po yung naranasan ko pa. So, kaya po talagang pinag-pray ko po talaga ng sobra yun sa Lord at lagi kong sinasabi yun sa Bible study na yun ang prayer request ko. Kung ano yung dealing ng Lord, either mag-resign ba ako or kung ano yung ng work ng Lord. But inano po sa akin ng Lord na instead po ako ang mag-resign, siya po yung tinanggal ng Lord sa work ko. So, yun po yun. Okay, praise the Lord. Parapan natin ang Panginoon. Pag-king ganito, mga kapatid, pansinin nyo, nakalagay. Share your experiences in your common encounters with stress affecting your life negatively. Bakit nakalagay negatively? Kasi ganito.
pag nagmamature ka na, yung stress at pag marunong ka na mag-manage at mag-handle, yung stress na yan nagiging challenge sa'yo. At ito ay positive. Positive siya. So instead na negative ang effect sa'yo, pag nagmamature ka na, at alam mo yung human limitation mo, at kaya mo siyang i-handle, ang stress sa'yo ngayon, hindi na siya stress. Challenge na sa'yo yun. So positive na siya. Halimbawa si Sister Joy, no? Ginawa siyang manager. Ang unang tingin niya, naku, paano kaya gagawin ito? Wala akong karanasan dito. Hindi pa ako naging ganito ever since. No? Pero pag sanay na siya at kaya niyang i-handle yung situation, positive sa kanya yun, magiging challenge lang sa kanya yun. Hindi siya papasok na parang, ano kaya mangyayari sa araw na to? Stress yun, di ba? Pero kung challenge sa'yo, kailangan gawin ko to. Kailangan ma-meet yung deadline na to. Kailangan matapos ko to. It's a positive. Hindi siya negative. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Amen. Very praise God. Parang natin ang Panginoon. Next. Focus on eternal, not this temporal world. Sabi ng John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi dito, better to have an eternal perspective and security goes a long way in mitigating the stress we experience in this temporal and world. Now, pag tinignan natin dito, mga magulang kapatid, maliwanag na si Jesus Christ, yung salitang you will have trouble in this world, stressful na agad. Diba? Di mo sinabi ni Jesus, sinasabi ko na sa iyo ito ha, sa mundo na to, maraming trouble, maraming stress. Pero mo, sabi na ni Jesus Christ yun. Pero sa akin, sabi niya, napagtagumpayan ko na. Yun yung challenge. Di ba? Ibig sabihin nun, dahil kasama mo si Jesus Christ, may challenge ka lang. Di ba? You have to face your challenge. Kasi yung mundo, hindi naman natin mababago eh. At totoo yung sinabi ni Jesus Christ, lumabas ka dyan. May gulo, may away, may hindi naliligo, sabi niya, no? May amoy. may magagawa ka ba? Wala. Di ba? So may stress ka lang, di ba? So, kaya, you have to accept it anyway. Focus on eternal, not with this temporal world. Ibig sabihin, temporary lang yan. Nararanasan mo yung masama na amoy habang nasa metro ka lang. So temporary. Bilisan mo naman. Pag dito, lalabas ka na. Diba? Tapos na, stress mo. Diba? Temporary lang. Sabi niyo po, we have to accept, we have to face. Can we avoid? Kung kaya mo, yun nga. Kung nagmamature ka na kaya mo na hindi maapektuhan, either you stay in or you avoid, di ba? Kasi positive na sa'yo, parang challenge na lang to sa'yo. Parang ganun. So, basahin natin yung Philippians 3:20. Yan. Ay, sister. Philippians 3:20, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Yan, next, sister. 2 Corinthians 4 verse 17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen. Yan, bibigyan ko mga example. Tingnan nyo ha, dati may nagsabi kanina na stress siya pera. Diba? Pag medyo kulang na sa budget, pag wala ka nang dadaputin, pag alam mo mag-short ka na. Pero sabi diyan, focus on eternal. Ibig sabihin, permanente ka bang walang pera? Hindi ako niniwala. Kasi ang Diyos mo, sabi, He is a great provider eh. So ibig sabihin, darating ang time, darating ang pagkakataon na dadami yung pera mo. Ba't ka may stress ngayon, di ba? Kasi hindi naman yung permanente eh. Pwedeng nawalan tayo ng trabaho, nawalan ka ng amo,
ikaw ang nagtatrabaho sa kanya, pero may darating na amo na hindi permanente ka doon. Ano ka lang yan? Temporary, di ba? So, ba't ka stress, di ba? So, ganyan sa mundo. Temporary lang siya. Give your opinion on how Christians can be comforted by focusing on the things that are eternal. So, ano yung opinion nyo na sa ibang mga Christian, mako-comfort sila pag nagpo-focus sila sa mga bagay na pang walang hanggan? Sino gustong sumagot? Opinion lang naman eh. Sister... Hindi ka na pala sila. Sister Jaira. Si Mami ba? Paano siguro magkakaroon tayo ng comfort kung nagpo-focus tayo sa eternal. Kasi masyadong tayo na-stress sa mundo eh. Ayan po, ang topic ko sa bawat isa sa atin. Ayan, syempre naman po, di ba po, sabi nga ay fix your eyes on the goal. Di ba po, kapag po tayo ay nasa training, alam naman po siguro natin kung bakit tayo nag-training. Kaya ikaw na volleyball ka, alam mo na kailangan mag-win yung isang team na yun, diba? Pagdating sa championship, kailangan pumasok kayo. Ganun din sa ibang sports, basketball, ganyan. So, kung ang focus po natin is pagdating ng panahon ay magbe-benefit ako dahil ako ay makakasama na ako sa kita ko ang Panginoon. Siguro po, yun yung nagiging kalakasan natin para mag-go on tayo dun sa ating mga sitwasyon sa buhay. Kagaya nga po, di ba, kapag po may mga problema na tayo, meron tayong mga pinagdadaanan, iba't ibang klase man po yan ang pinagdadaanan natin. Para yung focus natin na, alam natin, nakikita tayo ng Lord at nakikita ng Lord ang ating mga sitwasyon. At the same time, yung comfort natin, hindi naman Kristyano, nagmumulayan doon sa salita ng Lord. Pag doon tayo, tutuma tayo, di ba? Yung pakiramdam natin na chinicheer tayo ng Lord at masasabi natin at the end na parang lalagpas din ng season na to. Meron na, yung season na pinagdadaanan ko na to, lagi ko po yung question eh, parang, Lord, ano po yung purpose ng season na to? Saan ko siya gagamitin sa susunod? Diba? At patatagin mo kasi kailangan umabot ako sa season. Ayun po, salamat po. Thank you very much. Praise God. And point number 3 natin, overcoming stressful life, submit to God's plan for He knows best. Sabi nga Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabi dito, when we surrender to God's plans for us, He will supply us what we need to see it through. When we have this perspective, we can experience joy in the midst of stress. Believing God never fail. So, mahalaga yung how we submit to God's plan, mga kapatid. Kasi, we make decisions every day. So, pag hindi nangyayari yung gusto mong mangyari, nagagalit ka at nai-stress ka. Iniisip mo, parang hindi ito yung gusto ko Diba? Bakit nandito? Bakit ganito? Bakit magtatanong ka sa Lord? At dahil dyan, naapektuhan ka, naapektuhan ang trabaho mo, naapektuhan sarili mo, naapektuhan yung isip mo. So, better na, why not submit to God's plan? Baka ito yung plan ng Panginoon. Kasi siya, alam niya yung pinakamabuti sa akin. Bakit ba pinipilit yung gusto ko? Diba? Kasi pag gano'n ang approach natin, mawawala yung stress mo. Hero mo. Sasabihin mo lang kay God, God, bahala ka na. Hindi ka naman nagkamali. Imposible nagkamali ka. Diba? So, yun po ang point number 3 natin. Basahin natin ng Romans 5:1 and 2. Romans 5:1 and 2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Yeah, praise the Lord. So Romans 5:1 and 2, the Lord is speaking that the source of peace and comfort is Jesus Christ. At dahil si Jesus Christ
ang lagi nating kasama, bakit tayo laging magugulumihanan? Bakit tayo ma-stress? Di ba? Kung by the grace of God, through Jesus Christ, siya ay lagi nating kasama. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Can anyone give his or her testimony about overcoming stress due to an unanswered plan? Sino rito yung may plinano niya sa buhay niya, sa trabaho niya, siguro sa future niya, at hindi siya nangyari, no? At na-stress siya doon. Pero in the end, may ginawa ang Diyos. Diba? Yung parang yung nangyari sa'yo, hindi mo plano. Na-stress ka sa plano mo na hindi nangyayari, pero may ginawa ang Diyos. Sino gustong mag-share ng ganyang karanasan? Hindi mo siya plinano, na-stress ka sa plano mo na hindi nangyayari, pero may ginawa siyang mas maganda. Si Brother Luke. Ayun po. Wala dito yung mga nakakaalam, pero for the past 2 years actually, silently I'm working on my papers going to UK sana as a nurse. Kasi, ayun pala ni Kate. Oo, kasi parang ayoko sanang sabihin sa lahat. Supposedly by about 2024 first quarter dapat po yun. Pupunta na ako ng UK. Somewhere in Northern Ireland kasi sila lang yung nag-accept ng mga walang experience. But all of a sudden, bago yung ano nila kasi, nagkaroon ng parang problem yung mga facilities doon sa UK kasi nga ginagawang stepping stones ng mga nurses galing from the Middle East, especially mga Filipinos, yung ganong process. So, nag-stop sila pag-hire ng mga nurses na galing sa Middle East. Kasi nga, ang nangyayari hindi nila tinatapos yung contract. Kaya ginagawa lang nila ang stepping stone yung pagpunta ng UK. So, na-stress talaga ako doon ng very light. Tapos kasi nga parang yung, alam niyo ni Brother Alvin, kasi sobrang stressful kasi talaga yung trabaho namin doon sa call center sa ACB. Parang inano ko lang talaga sa mga friends ko sila Kate, sila Beden. Alam nila, ino-open up ko na parang na ano ba yung plano talaga ng Lord. Kasi nga parang ang gusto ko ituloy na sana yung pag-nurse and yun lang yung chance kasi dito wala akong chance, sa US wala, at sa Pilipinas wala kasi wala akong experience. At yun lang yung nag-open ng door sana. And ayun, pinag-pray ko siya and ang word lang talaga ng Lord sa akin doon is yun nga yung Jeremiah 29:11 and yung Philippians 2:13 na siya magbibigay sa iyo ng desire. Pag wala na yung desire mo kasi parang nag-open na ulit after some time, after 8 months yata, nag-open na ulit, tinawagan ako ng agency na open na ulit yung UK for gusto mo na bang ituloy yung ano mo doon. So parang wala na sa akin, wala na sa heart ko yung pag ituloy yun. And yun, parang after that, yun, nagkaroon naman ng opportunity na nagkaroon ako ng much better job na yun talagang inaasahan ko. And yun lang, parang inano ko kung ano yung ang parang revelation sa Lord, hindi siya parang rejection but it's a redirection. Kung ano man yung plano ng Lord sa akin, yun na lang kasi sabi ko yung makakasustain talaga sa mga needs ko tsaka sa mga bayarin, mga ayan. So, yun po. Praise the Lord! So maganda yung example niya. Buti na lang po, hindi talaga tumulong. Alam mo lang. Kung tanong ka lang sa akin, hindi ka na nagbayad sa agency. Sorry. So, marami kasing, setting aside, nanggaling kami sa UK nung 20, hindi itong December last time. Napansin namin ganyan nga yung mga problema. Maraming hindi nakakaalam. Kahit na bigyan ka ng British passport, tapos kala may passport ka na, anywhere you go in the world, you have to pay tax. At pag hindi ka nagbayad, tatanggalin rin nila yung passport mo. So, yung gain mo na akala mo magkaroon ka ng passport, okay na yon. Yes yun, may passport ka. Pero, you have obligation to the UK government. Hindi natin maluloko yung UK government. At yung magkano yung tax nila ngayon, 56, 57%. Paano ka makakaipon nun? Hindi ka makakaipon.
Mas malaki kita mo sa UAE kaysa doon sa UK. Sa totoo lang. Anyway, balik tayo. Point number 4. Put your confidence to God in prayer. Sabi po ng Philippians 4:6, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Pagtingnan natin dito, yung Philippians 4:6 is telling us something na you need to pray. Kung na-stress ka, you need to pray. Diba? Yan ang sabi niya. When we are stressed, we go to God. We feel the truths we know about Him. We share our concerns and desires. And we pray ultimately that His will be done. It is when we are trusting in God that we can find relief for our stress. Sa totoo nga, sabi nga gano'n, dahil mga Christian tayo, one way of relieving our stress is seeking God's in prayer. Kasi minsan, sabi nga gano'n, how do you relieve your stress? I have to vent out. I have to talk to someone. Sino gusto mong kausapin? Yung chismosa mong kaibigan? Sorry. O yung kumpare mong Marites. Marites. So, better, kausapin natin yung may control at may kapangyarihan na kaya niyang gawin ang pinakamabuti para sa atin. Amen? So, doon tayo mag-relieve ng stress kapag kinausap natin siya, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Basahin natin ito, Philippians 4:8-9 at saka Matthew 11. Nakamila tayo. Sister, di ka na Philippians 4:8-9. Verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Next, Matthew 11:28-29. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for yourself. so it's a very good invitation. Are you stressed? No? Heavily burdened? Diba? Very tired? Sabi niya ganun, come to me. Sabi ni Jesus Christ, come to me, I will give you rest. So praise God. Now, how can you encourage others to trust in God when they are suffering from stressful life now? So as a Christian, paano natin ma-encourage yung mga siguro nagsasabi sa atin parang ang laki-laki ng problema niya, stress na stress siya. Paano natin siya ma-encourage? Para ma-relieve sila sa suffering na gano'n. Yan. Praise the Lord. Good afternoon po. Siguro po, para sa akin, I'm sharing what I had experienced in life. Para kung paano po nag-work yung prayers sa lahat ng mga pinagdaan ko. So, like for example, I have a friend na dumadaan ngayon sa sobrang kabigatan dahil yung father niya nagkaroon ng medical issues. And kumbaga, di ba, pinag-prayer request ko siya. And then everything went well. Then, suddenly, bigla na naman dinala sa hospital na after ng all the tests, normal lahat, then bigla na lang ulit pinatake siya and then na-stroke siya. So sabi niya, I keep praying naman bakit hindi daw nasasagot agad. Sabi ko, it will take time naman, hindi naman yan lahat ng pag instantly na nasasagutin ng Panginoon, but still you have to keep on hold on your faith na sasagutin ni Lord lahat ng mga prayers natin. But huwag ka pang hinaan ng loob. Gawin mo yun bilang kalakasan mo kung ano man yung mga pinagdaraanan mo. Sabi nga, diba, kung nandun ka na sa lowest point mo, you have to be thankful kasi ililive ka na ni Lord. So you have to share your experience on how the prayer works in your life. And that way, makikita nila sa sarili mo dahil na alam nila na napagdaanan mo. Yun, praise the Lord. Maganda po yung sinasabi natin kapatid kasi
it's almost impossible na hindi ka dumaan sa mga ganyan stress. At nag-suffer ka din. May mga times na even sabi nga, nobody knows na yung dinaanan mo ay ganun pala. Diba? Pero pag may mga ganyang may encounter tayo, why not share for the glory of God? Diba? Why not encourage them? No? Sa ating conclusion sa first topic na to, avoid stress by not trying to control your life. Ano ibig sabihin ito? Alam niyo ba, in the end, sabi ang gano'n ng lesson na to, ang bottom line pala ng stress, pinipilit nating gawin ang hindi natin kaya. Kaya tayo na stress. Kaya, avoid stress by not trying to control your life. Bakit? Only God can control our circumstances. Diba? Only God. Sabi-sabi natin basahin ito, Isaiah 55. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God does not always view things the way we do, but it is His thoughts on the matter that really matters. Yan, tapos na tayo ng one. Ay, meron pa pala tayong prayer. So let's read this all together. I pray that we all learn to surrender all things to God and put our trust in His mighty hands. I pray that we will stand on God's faithfulness, believing He never